God established priority at the beginning of creation and made it clear by His own declaration to mankind. And established ng Diyos yung priority niya. Doon pa po sa Garden of Eden ay establish na po ng Lord o ng ating Diyos yung po kanyang priority. Tama po ba? Sabi roon ay, now let us make man in our own image, in our own likeness, and let them have dominion. Diba? At ito po ay, nung pumunta po rito ang Panginoong Isus, ay muli niya pong ibinalik po yung tinatawag na priority. Jesus Christ came to earth and established God's number one priority. Kaya nga po, pag ito napakasan po natin, makita po natin talaga pong completely opposite to man's priorities. Ang God's priority. God's priority for mankind is completely opposite to man's priorities. Kaya po sabi po ron sa Matthew chapter 6 verse 25, sabi ron, therefore I tell you, do not worry about your life. What yung ang tinatawag po nating mga priority po natin, yung po tinatawag po nating mga basic need. Di po ba? Kaya sabi ng Panginoon, do not worry. Ano ba ibig sabihin ng do not worry? Pre-worry. Worry-free. Worry-free. Ibig po sabihin po nito, sabi nga raw po sa worry ay, it means to consume in thought, to establish as our first interest. Naagaw ng lahat. Kaya po nagkakaroon ng stress. Kasi po ay punong-puno ng worry. Sabi ng Lord, do not worry. Alam mo ba pinakamalaking kasalanan sa Diyos? Kung ano? Yung kanyang mga anak mag-alala. Bakit po? Kasi pag tayo nag-worry, sinasabi lang natin na ang Diyos ay sinungaling. Ang Diyos ay hindi tapat. Kaya nga sabi ng Panginoon, sa kanyang pagsisimula ng sa kanyang pangangaral po, sa sermon na naman, sabi niya ay, huwag kayong mag-alala. Amen po ba? Sabi nga niya, look at the birds in the air. Hindi sila nagtatanim, hindi sila nag-ani, pero sila ay pinakakain ng ating abang nasa langit, ang iyong abang nasa langit. Hindi ba kayo mas malaga sa kanila? Amen. Grabe ano. Parang kaliwat ka ng sampal yung umabot sa atin, no? Yung salita niya. Di mo ba? Kaya po, dapat po ay yung mga naunawaan talaga ang salita ng Diyos, yung talagang, pagkasabihin talagang mga born again, kailangan ay natatapos ako sa atin ng pag-aalala. Kasi meron po tayong Abba Father. Yung pong ating source, yung pinagmumulan. Kasi sabi nga rito ay, and why do you worry about clothes? See how the lilies of the field grow? They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today, tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you? O your little faith? Kung ang mga halaman ko, ang mga damo, kung ang mga liryo sa parang dinadamitan ng Diyos, kaya nga Solomon, hindi nakapagsuot ng ganong karilag. Pero kinabukasan gagatong sila sa kanan. Ayun pa kaya? Mas mahalaga tayo kaysa sa lahat ng mga bulaklak. Kaysa sa lahat ng mga liryo sa parang. Amen? Hallelujah. Yan ang po ibig sabihin nito ay sinasabi po ng talata na yung tinatawag ating pagtitiwala sa Diyos. Yung trust natin sa Panginoon. Okay? Kaya nga sa do not worry sa what shall be and what shall be dream, what shall be wear, for the pagans run after all these things and your heavenly Father knows that you need them. Makinig kayo maigit. Ang sabi raw, kapag raw nag-worry sa anumang mga bagay, food, drinks, and clothes, ang sabi po ng salita ng Panginoon ay ganun daw ang mga pagano. Ano ba ibig sabihin ng mga pagano? Ibig sabihin ng mga pagano ay mga relihiyoso. Sabi sa katabi mo, hindi ako relihiyoso. Relihiyoso. Okay, kaya kingdom living is a life of experience. Napakalaga po. God, number one priority for mankind is that we discover, understand, and enter the kingdom of heaven. Diba? Jesus is the door. But don't stay at the door.
enter the kingdom. Para daw tayo papasok sa karyan, kailangan panganak tayo ng tubig at ng Espiritu. Symbolizing the Word of God and the Spirit of God. Kaya nagpapapasok sa atin sa karyan ng Diyos is our experience with our governor. Yung pagtuturo ni Pastor So sa mga susunod kong mga pag-aaral. Okay, at dito po ay makikita po natin na napakaganda po ang assignment na binigay po ng Diyos sa sangkatauhan ay napakasimple. Ang assignment po lang natin sa mundo ito ay seek ye first the kingdom of God and the righteousness of God, and all these things will be added unto us. Si Jesus, hindi po niya problema ang ministry. Kaya mga pastor, huwag niyo problemahin ang ministry. Mga kapatid, mga leaders, huwag niyo problemahin ang ministry kasi si Jesus hindi niya problema ang ministry. Di po ba? Si Jesus, ang kanyang buhay ay lagi pong communication with the Father. Kaya pagkatapos siyang manalangin, pagbaba niya sa panalangin, hayakagin niya ang kanyang mga alagad na likaron. Sa downtown, pagdating niya ron sa downtown, maraming tao, may mga sakit, pupuntahan niya yung bulag, sabi niya, gusto mangyari sa'yo, gusto makita. Okay, gusto ko makita ka. Tapos ang ministry. Minalihan ng demonyo, pagdating ni Jesus, tatakbo na yun. Tapos sa problema, hindi problema ang ministry. Ang problema natin is our relationship with our God. Yes. Amen? Kaya nga yung mga lagay ito, nakita nila si Jesus sa ganung bagay, tignan po natin, hindi sila nagpaturo kung paano mag-heal, kung paano bumuhay ng patay, kung paano magpakain ng marami. Ang sabi nila, teach us how to pray. Yes. Amen? Because Jesus knows what is priority. Kaya alam niya kung paano gumalaw sa mundo ito. At ganun din tayo. Kung alam natin kung ano dapat natin unahin, ang unahin natin ang kagad ng kanyang katwiran, sasabihin ko sa inyo, tapos ang lahat ng problema sa ating buhay. Amen? Kasi ang design sa atin ng Diyos, mabuhay tayo ng simple, mabuhay tayo ng masagana at maligaya. Kaya sabi ni Jesus, kumarito ko, walang ibang kasama ang kanyang pagpunta rito, kundi bigyan tayo ng buhay at ng masaganang buhay. At ito po yung panahon ating nilalakad. Kaya po, praise yourself with understanding the kingdom. Kaya po, sa isang linggo po, pagpapatuloy po natin ang pag-aaral, marami po tayong matututunan. Alam niyo po ay isa pong napakahalaga na atin po maunawaan. Islabi po rito. Sabi po rito, sabi nga ay, but in a practical sense, how does one go